afternoon, class. I am your teacher for today. My name is Mashir Ali Kovanya. But before we start this afternoon, let's do prayer. So I want you to pray Mr. Makapanto and Miss Jeremy as we pray. Please stand up. Thank you so much, Miss Usman. So sabi niya is formative assessment and summative assessment. So do you have any idea what is summative assessment? Yes, Mr. Makapanton. Summative assessment is yung type of assessment where halimbawa yung exam natin. Sa formative naman, yun yung mga ginagawa natin on the spot. Like yung station, yung quizzes, kung saan in formative assessment, the students who are not present can be able to take those or retake those assessment. While in summative, yan na yung teacher will consider factors. For example, there are emergencies like what happened back then when my aunt died, no? So because of this summative, no, consider yung reason ko because it is valid. But if it is not valid, you will not be or it's not considered. So yun. Thank you so much, Mr. Makapanton. So when we say formative assessment, it is ongoing assessment o nangyayari siya during the or at the moment of the class. So like for example, the discussion, the participation of the students. So pag sinabi natin formative is in the moment, nangyayari siya during the discussion. So pag sinabi natin summative, ano? Pag sinabi natin summative, after the moment. at the end of the period, no? At the end of the period. So, summative assessment, pag sinabi natin formative assessment, meron tayong tinatawag siya sa formative assessment natin. So, ano yung F? Formative. Ano yung F? Pag sinabi natin F, feedback. So, by the summative or by the formative assessment, nalalaman natin kung ano yung mga weaknesses, kung ano yung mga feedback natin sa mga estudyante natin, no? So, pag ano pa? Ano? Observable. Another idea. Yes.
yung class participation or class study ng isang estudyante. And letter A, anong letter A? Okay. Ang sinabi natin letter A, adjustment. So why? Bakit may adjustment? Dahil na-monitor mo na yung mga class participation ng mga estudyante mo, dahil mo na makikita kung ano yung mga weaknesses and strength ng estudyante mo. And by that, yung mga weaknesses mo, doon mo si teacher, doon siya magkakaroon ng adjustment kung saan siya nagkulang mo sa learning outcomes pa niya or sa kanyang mga approach or techniques, no? Doon siya. And ano yung letter D? Time bomb. Okay. Pag letter to, letter I is improve. No, to improve. So, by adjustments, pag-improve yung assessment mo, no? So, lahat ng mga estudyante mo, matatarget mo yung exact na dapat niyang i-achieve. And then, ano yung letter B? Baya. Mas natin letter B, baya. Baya, that assessment. Baya, formative assessment. And letter E is, the last is evaluation. So, by this evaluation, yeah, nalalaman natin kung ano yung ongoing or in the moment na participation ng isang estudyante sa iyong klase. Kasi meron tayo iba't ibang types of assessment sa formative. So ano yun? Anyone from the class? Please raise your hand. Yes, Miss Usman Farina. Yeah, assignment. Ano pa? Mr. Kumadanta? Retest? Yes. Ano pa? Yes, Miss Tuna? Okay. Pwede? Ano pa? Yes, Mr. Palimbing? Okay. Dito sa formative assessment, kasali ko yung mga quizzes. No? At saka yung class? Yeah, class observation. Pag sinabi natin formative, hindi lang yung mga quizzes, hindi lang siya about sa yung mga multiple choice, kundi kasali yung class observation. Yung behavior ng isang estudyante, kung participative ba siya sa isang classroom, halimbawa ngayon, nag-discuss si teacher, nakikita mo kung nagpa-participate pa yung estudyante mo. So, kasali yung si class observation. At di yan yung nagpa-participate. Pati yung attendance ng isang estudyante, kasali yan siya. Always absent or always present si estudyante. So, yung mga behavior ng estudyante mo, kung sa klase, tagidig ba sila, or maingay, or mainit sila dahil nagpa-participate sila. So, sa class observation, kasali nila sa formative assessment. So, yan ang tinatawag natin ng formative assessment. Hindi na nangyayari siya during the moment or during the discussion of the teacher or at the end of the discussion of the teacher. So, dito naman tayo sa summative, no? So, pag sinabi natin ulit na summative, ano yung summative? Nangyayari siya during the end of the period. Yes, nangyayari yung summative at the end of the period. So, ano yung letter S sa summative? Summarize. Yeah, thank you. Pag sinabi natin letter S, it's summarize or summarizing. Summarizing dahil lahat ng mga naging topic mo doon sa formative assessment mo, dito mo na pinapasok lahat sa summative assessment. Kasi sa summative assessment, general na siya, which is lahat ng topic mo sa isang chapter o sa isang subject, kasali na dapat siya dito kasi nangyayari siya at the end of the period. So, ano yung letter U? Understanding. Yeah, understanding. No? So, by understanding mo, nalalaman mo dito kung ano nga din yung mga weaknesses or kung naiintindihan pa ng estudyante kung yung naging topic mo during at the end of the period. So, yung letter F? Mastery. Mastery.
na-master ka ng estudyante yung mga tinuro mo sa kanila. And, ano yung isa pa na M? Monitoring. Measure. Yeah. Measuring or measuring. So, dapat measurable siya, no? Or measuring, no? Dapat masusukat kung ano lang yung naturo mo doon sa formative assessment mo is dapat, yun lang din ang ilagay mo dito sa summative assessment mo. Dapat measurable siya. Hindi ka sasobra doon sa kung ano yung hindi mo tinuro dito, hindi mo siya ilalagay. Kasi dito sa summative assessment, general na rin siya. And ano yung letter A? Achievement. Achievement kasi kapag na-identify na ng teacher or nag-guess niya yung mga topic, makukuha ni estudyante yung mga gusto niya, no? Ma-achieve ni estudyante, halimbawa sa isang klase, ma-achieve niya yung mga high score, na-achieve niya yung learning outcomes mo. Ibig sabihin yung na-achieve niya yung learning outcomes mo, ay na-master niya yung topic mo or mga tinuro mo. Ano yung sunod? Letter T. Okay, totally. Pag sinabi natin totally, lahat ng tinuro mo during yung period, no? Lahat, kasali siya dito sa summative assessment. Depende naman kay teacher kung anong chapter siya or kung anong topic siya kukuha dun sa may ilalagay rin dito sa summative assessment. So letter I. Identity for improve. Okay, so letter I is identify. So by that, dun sa ating sa formative assessment is verify na yung time improve. Dito na-identify natin yung strength and weaknesses, no? Dito natin makikita kung na-commit na or nakita or nakuha ng mga estudyante yung learning outcomes mo. So, na-identify mo kung by the summative assessment, nalalaman mo rin siya kung nakuha niya ba yung mga learning outcomes mo. And letter B is Evaluation. Yes, value. Siyempre, pinabali natin ito, no? Kasi itong summative assessment, ito yung may pinakamalaking points sa buong types of assessment. A letter D is yes, evaluation. So by this evaluation, nalalaman natin during the end of the period kung ano yung mga learning outcomes na nakuha ng mga estudyante or yung kung ano yung learning outcomes na na-achieve ng estudyante at na-achieve mo. So, for summarizing the formative and summative assessment, ito na yung siya, no? So, ano yung purpose niya? Who wants to read? Yes, Miss Jenna. Formative purpose, to monitor students' learning during instruction to provide ongoing feedback for improvement. And the summative purpose, to evaluate student at the end of an instructional unit or period. Mas ang purpose ni formative assessment is para ma-monitor natin yung learning ng estudyante during the instruction. Para mag-provide tayo ng ongoing feedback, di ba sabi ko kanina, para yung importante yung feedback dito sa summative and formative assessment kasi dito natin na-adjust yung ating assessment, no? Or yung learning outcomes natin. Para ma-improve, no? Ma-improve yung assessment natin. Dito naman sa summative assessment is dito yun siya, nangyari siya at the end of the period or at the end of the instructional unit of period, no? Like, ano yung mga example ng summative assessment? Okay. Final examination, pwede. Post-test. Okay. Dito sa summative, pupasok dito yung final examination, yung mga portfolio na ginagawa natin, yung research, basta lahat ng periodical unit na ginagawa, yung or exam na ginagawa natin, is kasali siya sa summative assessment. But take note guys, no? Kasi si formative and summative assessment is, itong si formative assessment ay pwede siyang ilagay dito sa summative assessment. Ito si summative assessment ay pwede siyang maging formative assessment. Depende po kay teacher kung paano niya i-gather o i-implement yung kanyang assessment.
next sa timing tayo. Yes, Miss Kuya. Timing, formative, ongoing throughout a lifetime unit or course. Summative, typically at the end of an lesson, unit, term, or course. Okay. Dito sa formative assessment, no? Na ongoing siya throughout the lesson, unit, or course. Like, ginagawa natin ngayon, nagpa-participate kayo. Isa yun sa halimbawa ng formative assessment. And summative assessment is at the end of the lesson or unit, or course. Kaya yung sinasabi ko kanina na yung mga final exam, no? Nangyayari siya at the end of the unit, no? Kasi di ba meron tayong tinatawag na first grading, second grading, no? Kapag high school, dito naman sa college, meron tayong first sem, tapos meron tayong midterm, final exam, gano'n. Ano yung focus ng formative and summative? Miss Jenny. For formative formative, practice-oriented, identifying areas for improvement and learning. And in summative, product-oriented, pursuing overall achievement of learning outcomes. Okay, thank you. Dito ang focus niya sa formative, ito na yung process, no? Ito na yung ginagawa yung process ng assessment natin para makaproduce tayo ng product. Nag-gets niyo? Yes. No? Kasi sa focus niya is para ma-identify natin yung mga areas na dapat na improve by the learning and teaching. So dapat si estudyante at si teacher dapat magkaroon siya ng adjustment. Like sa mga weaknesses and sa weaknesses ng mga estudyante, dapat magkaroon si teacher ng feedback sa mga estudyante para mapa-improve nila yung mga weaknesses nila. As si teacher, dapat merong mga areas na hindi parang doon sila mahina or doon sila nagkulang, kailangan doon na improve yung teacher yung teaching style niya o yung mga approach and techniques niya. So both students is meron silang benefit, both and teachers and students ay may benefit dito sa formative. So dito sa summative is dito na yung product oriented, dito yung product kasi overall na siya, no? Dito na susukat kung nalaman ba yung estudyante mo entirely, end of the unit or the entirely, the entirety, your subject, no? So dito na din yung overall achievement of the learning outcomes, no? So nag-measure natin dito yung lahat ng learning outcomes natin kung ano yung ating mga teacher. Ganon. Naiintindihan? Yes. Okay. Sa feedback. Yes, Miss Guzman. Sa formative, frequent, timely, and descriptive to guide learning and inform instructions. Sa summative, less frequent, often evaluate, summarize, achievement. Okay. Dito sa feedback is sa summative is yung feedback natin is frequent, timely, and descriptive to guide learning and inform instruction. Kasi agad-agad natin sila nagbibigyan ng feedback, no? Kasi may mga teacher na, di ba, sinasawali nila yung mga quizzes natin. So by that, nalalaman natin kung mababa yung estudyante or mababa ako dito. So by that, nalalaman yung estudyante na dapat improve niya pa yung dito na area or dito na part ng kanyang pinag-aaralan. So dito naman sa summative assessment is less frequent siya kasi in the end of the unit na siya eh. Hindi na siya pwede, hindi mo na siya pwede i-guide masyado kasi parang ang hirap na niya bawiin, mahirap siya bawiin. Kasi dito pwede mo siya bawiin dito, pwede mo pa siya mag-guide. Dito, mahirap na siya i-guide kasi at the end of the unit na to, dito mo man-test kung may natutulong talaga yung suggest sa learning outcomes mo. So sa states, is typically low stakes or no impact on grades. So this formative assessment is ano ba yung low stakes? Mababa. Yes. Pag sinabi natin low stakes is mababa yung score, mababa yung grading, no? Depende pa rin po kay teacher. Kasi may mga teacher na dito sila bumabawi sa formative assessment which is mas malaki pa yung point niya kaysa sa dito sa summative assessment. Sa summative assessment is dito na yung often high stakes, ito yung significant impact of final grades or progression. But dito sa atin sa college, no? Alam naman natin kapag final grade is yun yung pinapakataas yung mga summative
summative exam natin, summative assessment, is yun yung may pinakamalaking points, which is, ito sa formative assessment ng natin is mababa na yung points niya. Na-gets nyo? Yes! Kung na-gets nyo, clap twice. Clap twice. Thank you so much. So, dito tayo sa use of result. So, kapag alam na natin yung result, nakuha na natin, nagagawin na natin, no? Pag nakuha natin yung result, dito sa formative, to adjust teaching and learning activities in real time. So, ano yung sabihin nito? Sino makapagbibigay ka ng idea? Yes, Miss Kyle. So, use of results, kaya siya to adjust yung mga learning activities in real time. Kasi, di ba you are asking or ina-assess mo yung estudyante mo during the moment. So, malalaman mo kung paano mo i-adjust yung activities mo at yung way ng pagtuturo mo sa bagay na maintindihan or ma-absorb agad ng estudyante mo during the moment of the session. So, tama yun mo. So, dito, kapag nakuha mo na yung result niya, i-vote si teacher, i-adjust na dapat yung learning activities niya in real time. Dito naman sa summative assessment, sino makapagbibigay ng idea dito? Okay, Miss Dila, Dito sa assessment ko, by yung mga results ng mga estudyante natin, yung mga students and teacher, is by that, makakapag-adjust yung teacher or mabibigyan ng adjustment yung mga students na i-adjust yung score niya, yung grade niya. And hindi lang yung role yung adjustment ng isang student, also that yung teacher din, ma-adjust niya kung paano niya magtulungan pa yung achievement o yung class standing ng isang student based on sa result sa atin. Thank you so much, Mr. Carlo. So, tama yung sabi niya, no? So, sa summative assessment, is dapat, dito na yung nag-arman decision about grading promotion or curriculum effectiveness. Dito na lang, yes, Mr. Alam ko no, I think yung curriculum effectiveness is nandito na rin yung consider natin na wala na kapag sa wala na depende sa teacher o sa kanito. So di ba yung huli adjustment nila sa alay is kung yung halimbawa sa atin is pero na yung walang patahan na yung Walang patahan. So by that now di ba yung curriculum ng dito so feeling ko yun din yung nagiging adjusted teacher yung Tama, no? Tama, no? Dapat nag-visit tayo sa ating curriculum, no? Visit tayo sa curriculum natin. So, overall, itong si summative formative assessment is importante talaga siya sa mag-assess or para mag-watch natin yung understanding and learning ng ating mga estudyante, no? So, naintindihan niyo yung sa formative and summative assessment? Yes, sir! Yes! Sige nga, naintindihan. Clap twice. Clap right. Thank you so much. So, dito na tayo sa another topic natin, no? Which, our learning outcomes is, after this lesson, the student will be able to define the key characteristics of effective assessment practices, appreciate the importance of using assessment to improve teaching and learning, adapt the assessment strategies to meet the needs of diverse learners. So, our topic for today is about characteristics of effective assessment practices. So, number one, we have validity. Who wants to read? Mr. Makapantos. Means the assessment measure what it intends to measure. Ibig sabihin nito, no? Okay, dito sa validity, no? Kapag nagbibigay kasi tayo ng assessment, no? Kapag nagbibigay tayo ng assessment, make sure na yung assessment na binibigay natin sa mga student is kumbaga hindi siya tulad lang sa reliable para medyo may pagkasin sila. Kaya sa validity, dito na dito yung purpose natin doon sa quiz natin. So dapat align pa rin yung quiz natin doon. Huwag tayo gumawa ng quizzes or examination na kung saan malayo sa kung ano yung sinasabi natin sa mga. No? So dapat align ka kasi nahihirapan yung mga students
dapat ang nilalagay mo sa assessment mo is may formulas. Ganon. Dapat validity. No? Dapat measurable siya doon sa kung ano yung tinuro mo. Like for example, math exam, hindi mo naman yung mga may formula sila na like mga equation, di ba pwede ilagay mo doon yung maglagay sila na mga essay doon. No? Dapat valid siya doon sa kung ano yung mga tinuro mo. No? Nag-gets? Yes. Okay. So second is reliability. So this refers to the consistency of the assessment. Yes, Mr. Carl, I have been share. Yung based on the understanding the reality, ito yung parang assessment ng isang estudyante, dapat consistent siya. Example, na lang sa isang klase. Kung meron siyang assessment sa at the end of the moment of the period, dapat meron din siyang assessment at the end of the period para ma-assess talaga kung yung understanding ng isang estudyante is simula nung una is na may maintain pa rin ba yung understanding niya hanggang matapos ng isang period. Tama naman yung sabi ni Mr. Carl. So pag sinabi natin ang reliability is kapag sa isang subject mo is nagturo ka ng about the about chemistry, dapat doon sa yung sa formative, dapat doon sa summative mo, meron din ganon. Naka-align pa rin siya. Dapat consistent, hindi nawawala. Kasi ano naman yung sasagot ng isang dati kung hindi mo naman minuro, ilalagay mo doon. Diba? Sino relate? Okay, diba? May ganyan, no? Yeah. So, number 3 is practicality. Yes, Mr. Sabi, Practicality. Assessment should be visible and to administer and support. So, if you need to say, you as a teacher dapat, magpapa-assessment na dapat, alam mo na, kaya na, for example, di ba formative? For example, yung time limit ng class mo is 16 minutes. So, bali na kung magpa-formative assessment ka is kailangan, short na siya, hindi siya magpa-assessment na mahaba masyado. tama yung sabi ni Mr. Gladden, no? Kasi meron tayong dalawang piniconsider dyan. Ano yung dalawa? Ang first is tama yung sabi niya, time. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa is yung materials. Dapat, dito sa practicality, dapat yung assessment mo is time-bound siya dapat, no? Alam mo kung saan kailan siya matatapos at kailan siya magsisimula. At dapat, yung mga dapat identify mo din kung available ba yung mga materials na gagamitin mo doon. Kasi hindi ka naman pwede magpa-assessment na hindi available kasi malamang mga estudyante mo mag-provide. No? So yun yung isa sa characteristic ng comparative assessment. Number 4, alignment. Yes, Mr. Unga? Alignment? Alignment, assessment, and align with the learning objectives and goals. Okay, so kailangan isa sa characteristic ng effective na pabigay ng assessment is kailangan yung binibigay ng assessment is align doon sa objectives na target mo or doon sa binibigay mo na learning objectives. Tama, no? So, no? In other words, dapat yung assessment mo is align siya kung ano yung learning objectives mo at dapat mag-base ka rin doon sa curriculum. Yes. So, bakit tayo mag-base sa curriculum? Kasi yun ang kailangan. Meron tayong tinatawag ng principle, no? Dapat yung pinapalo natin yun doon. Like for example, inquiry-based learning, ano ka? No, ganon. Dapat mag-follow din tayo sa curriculum. And dapat yung assessment natin is naka-align na siya sa ating learning objectives. Bakit? Kasi, yes, please, naman sa ingin. Kasi, kailangan niya rin sa learning objectives. Kasi hindi naman natin pwede ibigay namin ang assessment is hindi align sa learning objectives. Tama yun. Kaya halimbawa, yung sa learning outcomes mo sa objectives mo is about geometry and then yung assessment mo is about mga sa palabas na ng objectives para na makakita mo
assessment na nilagay ko naman doon, yung mga words. No? Dapat more on formulas din kasi mag-base talaga tayo sa yung objectives. Dapat talaga tayo mag-base. Yes. Ito yung yung ng ating assessment. So, fairness. Ano yung fairness? Yes, Eva. Assessment dun sa ano lang sa mga students na iinal lang yung may kakayahan na masagot yung assessment na yun. Dapat as a teacher, maging fair tayo na i-make sure natin na dapat yung mga students natin is may access or lahat sila ay makakasagot. Kasi hindi naman pwede na, for example, sabi dyan di ba, ang mga students kasi is may mga iba't or different learning styles. So, hindi pwede na yung si student A lang is yun yung may ability na makasagot and hindi na natin iisipin yung ibang student natin. So, yun dapat kasi teacher meron tayong tinatawag na fairness. Sabi ko natin ang isang palakpak si Eva. So, natumpok ni Miss Eva, no? Tama talaga yung sinabi niya dapat hindi lang tayo mag-focus sa isang estudyante kung ano yung learning styles na dapat diverse. No? Dapat diverse tayo. Next is authenticity. Yes, Carl. Authenticity assessment ko will tasks that allow students to apply their knowledge and skill in meaningful context. Dito, example na lang po din ating yung experiment, no? Yan, isa yung example na natin kasi yung pag-social teaching science, hindi mo pwede ituro lang yung value, yung mga knowledge na yun, hindi nila nakita reality. Especially in physics, kapag ituro ka ng about physics, kailangan nakita ng mga bata, makita ng mga learners, at makita maintindihan nila guys kung paano ba ginagawa, paano ba nangyayari yung mga physics na nangyayari ngayon. By that, by doing that experiment, ma-assess ng mga bata na yung tinuturo mong knowledge about physics is totoo pala siya, nangyayari pala siya in real life. And by that, mas maintindihan nila, ang kalalaman nila kung paano yung nangyayari yung pag-physics sa environment. Thank you so much, Mr. Carl. Kung tama yung sa akin, Mr. Carl, nabigyan natin siya ulit ng isang palakpak. So, okay. So, dapat dito sa authenticity, ano yung dapat, yung mga assessment dapat natin, hindi dapat na-apply siya sa itong real-world situation. Like, for example, ginagawa natin sa physics, meron tayo ginagawang laboratory. Okay? Hindi na sa physics, no, kasi kahit sa chemistry and research. So, dapat na-apply natin siya sa meaningful context. So, number 7 is the clear and explicit criteria. Is lumapas? Clear and explicit criteria. Students should understand expectation and criteria for students. Kasi yung sa clear and explicit criteria, kung baka si teacher is pinapalitin niya sa student kung ano yung possible na magiging expected or ano yung mga possible na yes, kung ano yung na expectations na natutunan ni student dun sa discussion. Thank you so much. No? So, isa sa mga effective assessment is dapat clear and explicit criteria. Dapat si teacher mag-provide siya ng rubrics, no? Kasi alam niyo yan. Kasi yung mga teacher na provide ng rubrics, so dapat doon nagbibigay sa estudyante kung paano pagagandangin niya ba or mas lalong gagalingan doon sa bigay teacher ng assessment. So, dapat si teacher
talaga is magbigay siya ng rubrics at pinapaintindi niya sa mga estudyante niya. Yes. No? Oh. Kasi para mamili natin yung learning outcomes natin at yung mga achieve ng mga estudyante, yung mga needs nila. Yes? Yes. Okay. Number 8 is provision of meaningful feedback. Yes, teacher. Provision of meaningful feedback. Provide students with timely and constructive feedbacks that helps them understand their strengths and areas for development. Dito naman, pumapasok dito yung way of teaching or strategies or techniques na ginagawa ng mga team. No? Iba napapansin yung minsan, no? Lahat ng sagot natin is tama. No? Ang ginagawa niya is, bumibigay siya ng thoughts na kung saan our minds and our ideas or can connect to each other in order for us to build or to construct knowledge that connects to the main idea of the topic na tulad sa ginagawa ni Ma'am D. No? So dahil dun sa mga question niya is tumalawag yung kaalaman natin or yung critical thinking natin and through that, ma-realize natin na ganun pala dapat. Diba? Ito yung way para malaman natin na ito yung sagot kasi ito yung connected. Diba? No? So, yun lang. So, thank you so much, no? Like, wow, no? Like, provision of meaningful feedback mo. Dapat si estudyante, dapat yung mga estudyante or si teacher mag-provide siya ng timely constructive feedback sa kanyang mga estudyante. So, paano? So, ano yung mga approach para malaman ng estudyante na ang mahina sila sa ganito or sinagtulan sila sa ganito? Ano yung mga ginagawa or possible na ginagawa ng teacher na para malaman ng estudyante? Private ano to? So, may clinics. That's kung saan critical thinking yung students. So, Yeah. yeah. Private. Ganon. So, may mga teacher na kung saan mahina ang estudyante is doon niya ginagawa yung assessment. Which is kapag ang estudyante is hindi masyado participative sa isang klase, is tinatanong ni teacher. No? Tinatanong ni teacher kung ano yung natutunan niya or kung ano yung mga tinuro ni teacher. Ganon. No? Kasi may mga estudyante na nakaupo lang pero wala naman talaga naiintindihan. So by that, para malaman mo or malaman nila or para ma-improve pa yung mga weaknesses nila is dapat si teacher tanungin niya yung mga estudyante. Nag-get? Yes! Okay. So number 9 is inclusivity. Yes, Miss Tawan. Inclusivity, effective assessment procedures of all learners, including those with disabilities or diverse learning styles. Yes, Inclusivity, parang similar po sa fairness, which is, usually sa mga estudyante is, sa mga estudyante is, iba-iba silang, iba-iba sila kung saan sila mas madaling mag-or kung saan sila mas madaling maintindihan ano yung bigay sa So dapat napapasok natin dito yung yung mga materials na dapat na gamitin ni teacher para magkaroon tayo ng inclusivity. Kasi halimbawa, mayroon pa mga estudyante na may mga disabilities. No? Dapat mag-adjust ka rin ng teacher. No? Mag-adjust ka rin doon sa para maging effective yung assessment mo. So paano? Paano ka mag-adjust kapag mayroon kang estudyante na may disabilities? Ganito, kapag may estudyante ka na let's say wala na lang disabilities kasi mostly naman hindi naman natin nilalaman kasi wala na talaga disabilities. Ay sige, Mr. Ka. Example na lang natin, hindi na siya sa sa feeling. No? What if yung mga klase tayo na hindi masakit sa puso or may kapilan kasi usually yung mga instances na din, especially sa labas before. So yung ginagawa ng teacher na para makahabol, yun yung part of
yan, ang assessment talaga yung estudyante na yun, pinapakwis na lang siya. O, as yung ba, nagpapa-activity, may sarili din siyang activity na kung saan enhance yung capabilities niya when it comes to mape. So, may depende lang mga sa teacher, at kailangan maintindihan ng teacher kung ano talaga yung needs ng bata para at least makapag-adjust siya for the improvement and progressing and improvement. So, mostly, galing siya sa kapansap ng PE or other, like, gumagamit ng psychomotor na psychomotor skills, no? Kasi, dapat mag-adjust talaga si teacher. Kasi may mga estudyante talaga na hindi nila kaya. So, ang ginagawa ni teacher, tinigil sila ng activity, like that. So, last one is the, yes, Mr. Sarah. Mr. Sarah. Basta may nakulit ng teacher. Okay, number 10, objective assessment should be free from subjective bias. So which means, ang objectivity is, teacher should be objective, hindi siya dapat kunwari as a teacher, may alam ka estudyante, di porket anak mo siya, is papakulan mo na siya. Should be objective, not subjective. Di porket anak mo siya, is mas papanilan mo siya or mas mataas yung grades niya kahit na mas may Bigyan natin sa palakpak si Miss Sarah. Okay. So tama yung sabi niya, no? Dapat si teacher, para maging effective pa yung assessment niya, dapat hindi siya magkaroon ng bias. No? May mga experience na tayo sa mga ganyan, nagkaroon ng bias kasi magaling. Kasi when it comes to the formative and the summative assessment, regardless of the types, is meron nagkaroon talaga ng biases dito, no? Nagkaroon talaga ng biases, hindi natin maiiwasan yan. Pero, dapat, kung isa kang teacher, dapat di ka bias, di ka subjective, no? Dapat objective ka. Di ka dapat bias, no? Halimbawa, isang estudyante mo, binigyan mo ng identification lahat na types of exam. Then, yung isang estudyante mo, binigyan mo na ng true or false. So, di ba, hindi na natin na-achieve yung fairness, yung inclusivity, pati yung objectivity. So, ito na lahat yung characteristic of effective assessment practices. So, mahalaga ito, and this is very important to know because we are future educator. So, we should be adapt this characteristic para maging effective pa yung mga assessment natin in the future, no? So, thank you so much for that. Thank you so much for listening. So, bago tayo magtapos, is magkakaroon muna tayo ng question and answer portion. So, group 1, group 2, group 3, go to your group. Yung mga walang grupo, may sarili kayong group. Magiging group, 5 kayo. Absent. Group 1 dito, 2, 3, 4, 1 kami. One kami. Like, one kami.
Okay, magpapalaro muna tayo. Okay. Let's start with the group. Ayaw group ko. Okay. Bigyan natin ng isang palakpak. Kung sino di mag-participate, sila mauna. 1, 2, 3, go. 2, 3, 4. Okay. Bunod kayo ng isang ano? What is the most Okay. Kayo at alam dito. The question, ang instruction is kahit sino sa katulong mo ay pwedeng sumagot ito. The question is, give the 5 strategies in implementing formative assessment. Yes, please. Guys, define. Okay, thank you so much. So let's give them group of it. Paano? 1, 2, 3, 1, 2, 3, go, 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 go. Sige, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go, 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 go. Okay. That's 1. Okay. Ulit tayo. 1, 3, 4. Okay, let's start again. 2, 3. Okay, ako magtatanong. Let's begin! Our question for today is, ito ay nagaling sa group 1. Modify true or false. The question is, the types of summative assessment are final exams, presentation, e-portfolios, and essay. True or false? Okay, let's give them a money grade scale. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, now. May points yan. So, bigyan natin sila ng money grade scale. 1, 2, 3, go. Okay na. Okay. 3, 4. Wala itong points. Wala itong points. Okay. Multiple choice. Let's read it. Okay. Number 1. Types of formative assessment where the teacher evaluates the students through giving them questions that would be passed in the next meeting. A. Homework and assignment. B. Essay. C. Quizzes. Letter D. Classroom observation. Anong tamang sagot? Tama, no? Okay. 2. Okay. Okay. The question is, let's
trust